pansinin natin mabuti. Baka ang Panginoon mo na ay ang iyong pag-aalala. Nakalimutan mo na ang tunay na Diyos mo. Hindi sinasabing hindi tayo makakaranas ng kabalisahan. Ang masama, kung ito na ang Panginoon mo, tinatalo ka na ng pag-aalala. Nangyayari pala sa tao yun. Hindi na ako masaya sa buhay ko. Bakit? Eh, lagi na lang ganito, ang dami kong alalahanin. Sige, ibahin naman natin. Ilagay mo naman yung tao sa napakaraming pera para si Michael Jackson. Ay, hindi rin masaya. Bakit? Ay, hindi ako makalabas ng bahay. Baka ako mapatay. Yung mga kaimanan ko. Kita mo na, kahit saan kayo ilagay, ang dami nyo. Ano, di ba? Tao. Oh, dami nyo, dami nyo iniisip. Ano? Alisin nyo yan. Sabi nga dito sa talata. Huwag kayo mag-alala ng sobra-sobra. May Diyos kayo. Inaamin mo, hindi mo kayang mapagtagumpayan ng iyong pagkabalisa ng nag-isa. Kundi kailangan mo ng tulong ng iyong Ama sa Langit. Ano man ang iyong kalagayan, yan ang isang napakabuting lugar na dapat mong maranasan, ang tumakbo patungo sa Diyos. Huwag natin pong kakalimutan kasi yan ang gumawa sa atin eh. Ang Diyos ang gumawa sa atin eh. Siya nag-design sa tao na anumang hindi niya alam kung ano yung mga nangyayari sa atin. Kung halimbawa, ako ang disenyo ng Ferrari, alam ko kung saan masisira yan, alam ko ipapalit niya. Eh, ang Diyos ang nag-design sa atin eh. Alam ba niyang nahihirapan ng isang lingkod na yun eh, wala lang, gano'n? Baka bumutok ang isip niya. Tulungan mo ako, Panginoon. Iyo, takbo tayo sa Diyos. Ano po? Ang bawat araw ay maaaring maghatid ng mga komplikadong bagong hamon sa ating buhay. Ngunit maaari rin na ang bawat bagong araw ay may regalong kapanapanabik ng mga bagong oportunidad. Hindi naman pwedeng laging bad eh. Minsan may good news din eh. Ano, wala kasi akong trabaho eh. Nangangailangan kami ng ganito. O yun, biglang isang araw, wala ka alam-alam, kailangan ka ng palit. Meron naman mga isang araw na, ba't lahat na lang, puro kamalasan. Yung mga ganon, di ba? Dami-daming ano ng tao. Mga comment niya sa Diyos. Ano? So, parang ipalagay mong normal na lang yun. Ano, wag mo nang dagdagan eh, kanang dagdagan yung pag-aalala. Ang mga tunay na mananamba ng Diyos na sobrang nag-aalala ay magiging hawahan kapag nananalangin sila sa Kanya. Lalo na yung mga inaawit natin, ano, mga songbong. Napakasarap na ano niya, napakasarap sa katawan natin niya, sa pagkatayo ng mga pinagdadaanan. Nangako siyang bibigyan niya sila ng kapayapaan ng isip para makayanan nila ang sitwasyon. Makapag-isip sila ng maayos at hindi sila sobrang mag-alala. At ang kapayapaan ng Diyos, ang sabing gano'n, na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nasa church na. Ang pagsusumamo ay ang pagmamakaawa sa Diyos para sa tulong. Pwedeng magsumamo ang isang tao sa Diyos kapag nakakaranas siya ng matinding problema o pagsubok gaya ng ginawa ni Jesus. Ano? Ang ating Panginoong Jesus, nang siya'y nandito pa sa lupa, natural din eh. Na may maaalala kang, magkakaroon ka ng mga alalahanin eh. Pero ibig sabihin nga natin po, hindi pwedeng dito ka na lang nakapokus. Hindi. Matatalo ang pananampalataya mo pag puro dito. Ngayon, ang ating Panginoong Jesus, tingnan nyo, nalagim siya eh. No? Nasa lupa siya, nung malapit ng arestuhin to eh. Noong si Jesus ay namumuhay pa dito sa lupa, siya'y nanalangin. Lumuluhang nakikiusap. Parang, let this cup pass from me. Parang gano'n. But your will be done. Ngunit huwag yung akin na masunod, kundi masunod lang yung kalooban naman. Oh, sample siya. Ano? Bakit? Aba, ikaw ba naman, alam mo, malapit ka na arestuhin eh. Oras na lang bumibilang, papatayin ka, di ba mag-aalala? Alam, mamasyal ka pa dyan sa Robinson. Di ba gano'n? Naalalagin mo yung pangyayaring ito. Ay no, lumuluhang nakikiusap sa Diyos na makakapagligtas sa Kanya sa kamatayan. At dinig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Tinawag niya. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siyang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Lahat ng mga nagtiwala sa Diyos. Lahat ng nagbigay ng pananampalataya. Ano? Tayong lahat na mga umaasa, madaling salita.
ipasa Diyos natin ang mga bagay-bagay na ating mga inaalala. Kapag nananalangin tayo sa ganyang mga paraan, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Tumutukoy ang kapayapaan ng Diyos sa kapanatagang nararamdaman natin dahil sa malapit na kaugnayan sa Kanya. Ito pa rin ang pinakamahalaga sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Huwag po natin kakalimutan yan. Hindi kayang itumbas dito yan. Dahil sabi nga sa Treasures in Heaven, may sumisira dito. Ninanakaw to, nawawala to. Samantalang ang Diyos, pag nasa iyo yan, napakalakas ng iyong pagkatao, pananampalataya. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Amen. Huwag nating kalimutan ang mga salitang ito, mga kapatid, na ang Diyos ay palaging nariyan na matatakbuhan natin sa panahon ng pangailangan. Pero kaakibat noon, unahin muna natin yung mga kagustuhan niya. Lalong-lalo na ang mga araw ng pagsamba. Huwag natin po itong pababayaan. Ayun, kasulat. Huwag natin itong kakaligtaan. Dahil diyan tayo kumukuha ng lakas sa pamamagitan ng bagay na ito na ipinagkaloob lamang sa mga tao ng Diyos. Salamat sa umagang ito at muli tayo ay magpapatuloy sa ating mga gawain sa umagang ito. Nawa na ibigay natin ang pagkain ng ating kaluluwa na ito. Nakasamba tayo sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Nagawa nating maihain ang ating mga sarili sa araw na ito. Purihin ng Diyos ang umagang ito. Diba? Wala. Nakurap yata. Meron kayo itong kasunod. Yung sa puputol-putol na tinapay. Wala na? Hindi ko yung dulo. Yung pinakadulo na. Yung dulo-dulo. Nawala. Hindi. Naglipat ako kagabi nito. Wala na po, nawala eh. Yung bro, yung muli yung merong putol-putol ang tinapay. Ay, yung awit. Sagad na yung bro. Wala. Dito lang eh. Kaya yun lang, yun isa na yun. Wala, pasensya na po. Hindi na ipasok siguro lahat ng Pag-song bro, ready na yung song po. Pasensya na po. Nawala yung kopya natin. Page 51 po. Sa page 51. Mention na po. Break down the bread of life. $51 po, by 1 po.